Hello sa inyong lahat! Andito na naman ako muli para gumawa ng another video dahil naka-holiday nawa ay makagawa ako ng maraming video na makatulong sa mga kababayan natin na nagbabaka sakali na pumunta dito at successfully na makakarating dito sa Spain at sa mga kababayan natin na narito na sa Spain kasi baka ma-encounter nyo ang ganitong senaryo. Kahapon, nag-last day na yung aking kaibigan sa kanyang employer kung saan nagtrabaho siya ng halos 7 years. At nakakalungkot na nalaman ko yung balita na nabanggit ng aking kaibigan na lumalabas na makunat yung employer kasi nakakalungkot at pati ako ay disappointed sa nangyari dahil ang ibinigay ng kanyang employer ay yung kanyang sahod lamang para sa buwan ng April. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, once na kayo ay nagtrabaho dito sa Spain, lalong-lalo na as a chika or katulong ng mga Espanyol dito o ng mga amo dito ay meron tayong mga benefits na natatanggap o makukuha sa ating mga employer. Unang-una na dito yung paga o bonus na natatanggap natin tuwing July o December depende sa usapan ng employer at saka ng chika o ng usapan nyo ng amo. Depende kung ang sahod nyo ay 12 pagas, 13 pagas, or 14 pagas. Yung kaibigan ko kasi ay 14 pagas. Ang ibig sabihin, 14 times siya o 14 beses siya makakatanggap ng katumbas ng kanyang sahod. Ang sahod niya kasi ay 1,049 euro. At dito sa Spain, meron din tayo na 1 month holiday with pay. Ang ibig sabihin, meron kang isang buwan na kapag hindi ka nagtrabaho, ay sasahod ka pa rin. Yung kaibigan ko ay dahil naka 4 months siya sa kanyang employer, kahit hindi niya natapos ang isang taon, ay meron dapat siyang matatanggap na holiday with pay. Hindi lang namin alam ng kaibigan ko kung ito ba ay nakalimutan ng employer o talagang sinadya niya na hindi ibigay yung paga at saka yung holiday with pay doon sa kaibigan ko. Nakakalungkot lang kasi hindi inopen ng kaibigan ko doon sa employer. Parang hinayaan niya na lang. Kaya lang, syempre, hindi maiiwasan na sumama yung loob mo dahil sa hindi mo natanggap yung pera. Buti sana kung maliit lamang yung pera na possible na dapat inatanggap mo. Kaya lang, medyo malaki din kasi. Kaya sayang. Hindi na lang din binanggit ng kaibigan ko para wala na lang din na discussion or hayaan na lang. Kaya lang sana if ever na may encounter nyo ang bagay na to, sana i-open nyo. Kasi malaking bagay din ito para sa atin dahil pinaghirapan din naman natin ito. Kahit pasabihin natin na parang wala din lang naman yun kasi hindi mo naman yung totally na. Pero benefits mo kasi yun, karapatan mo yun. Kaya dapat na ipaglaban natin kung ano yung meron. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung magkano ba ang nawala doon sa kaibigan ko na dapat ay natanggap niya doon sa kanyang employer. Imagine niyo halos 7 years siyang nagtrabaho, pero sahod lang talaga ang natanggap niya. Dito kasi sa Spain, base sa pagkakaalam ko, wala ditong ibinibigay na separation pay. Depende na lang sa employer kung kayo ay bibigyan ng ganong separation pay. Pero dito talaga walang. Ibinibigay lang talaga dito ay yung sahod, yung paga, at yung holiday with pay na hindi mo nagamit. Ngayon, ito yung base sa aking computation, ito yung pera na dapat inatanggap niya na hindi ibinigay ng employer. Ang sahod kasi ng kaibigan ko ay 1,049 euro. Bawas na doon yung share niya sa SS. Ngayon, ang paga niya na matatanggap dapat ngayong darating na July or depende sa amo kung nagbibigay ang amo ng June katapusan ay ang matatanggap niya dapat ay katumbas ng kanyang sahod na 1,049 euro. Ngayon, dahil hanggang April lang naman siya nagtrabaho, ang gagawin natin dito ay 1,049, i-divide natin sa 6 kasi hanggang June yung bracket. Ngayon, ang lalabas ay 174.83. Yun ay sa isang buwan. Ngayon, dahil nga 4 na buwan siyang nagtrabaho, itatimes natin siya sa 4. Ngayon, meron siya dapat na 699.32 euro na paga o bonus ng hanggang April. Yun dapat ang kanyang natanggap nung siya ay umalis sa kanyang employer. Then ngayon, dito sa Spain, dahil nga ang 1 month holiday ay para sa isang taon, ang gagawin natin para makompute natin at magkano ba ang possible na matatanggap niya sa loob ng 4 na buwan, ito ay base sa aking computation. Hindi ko lang alam kung ito ba talaga yung accurate. Ito ay base lamang sa aking palagay. Ngayon, dahil nga ang
pag-compute ay 22 days lang sa loob ng isang taon. Hindi kasama dito yung Saturday and Sunday. Ngayon, yung 22 days, i-divide natin sa 12 months kasi hanggang mula January to December yon. Equivalent siya ng 1.8 day. Ngayon, dahil 4 months yon, yung 1.8 day ay i-multiply natin sa 4 months, which is equivalent to 7.2 days. Ngayon, i-round off na lang natin siya sa 7 days. Ngayon, 7 days lang yung babayaran ng employer sa kanyang holiday with pay. Dahil nga ang sahod niya ay 1,049, i-divide natin ito sa 22 days. Para malaman natin kung magkano yung dapat niyang matanggap yung 7 days na meron siya. Ngayon, 1,049 i-divide natin sa 22 days, which is equivalent ng 47.68. Yun dapat ang bayad ng isang araw ng kaibigan ko. Ngayon, dahil 7 days ang meron yung kaibigan ko na hindi niya nagamit, i-multiply natin yung 47.68 per day sa 7 days, which is equivalent to 333.76 euro. Malaking bagay na rin yung 333, lalo na pag i-convert natin sa pesos. Ngayon, i-add na natin yung kanyang paga or bonus doon sa kanyang holiday with pay. 699.32 plus 333.76 is equivalent to 1,033.08 euro. Napakalaking bagay na ng pera na to na hindi natanggap ng kaibigan ko. Lalo na pag na-convert natin ito sa pesos. Lumalabas kasi na nasa 64,046 in pesos sa rate na 62 pesos per euro. Sayang din yung ganitong pera. Kaya lang, dahil nga sa hindi naman binanggit ng kaibigan ko, hindi na nila napag-usapan kasi nga nung nagpaalaman na sila, syempre nagkaroon ng konting dramahan, nagkaroon ng iyakan, lalong-lalo na yung bata, malaki na. Imagine niyo, halos 7 years silang magkasama. Sobrang umiyak talaga yung bata at pati yung mga employer ay umiyak din. Syempre, nalulungkot din talaga sila dahil napakahaba ng kanilang samahan. Kaya lang, medyo nakakalungkot lang talaga dahil sa dapat ay naging considerate naman sila doon sa kanilang chika dahil napakabuti ng kanilang chika sa kanila at nakasama nila ito ng matagal pero ganun na nangyari. Siguro nakalimutan ito ng employer na ibigay. Kaya lang, wala na tayong magagawa kasi nakaalis na itong chika o yung kaibigan ko. Depende na lang kung maalala nung employer, tapos dahil may communication naman sila, dahil may number naman sila ng bawat isa, sana lang ay nakalimutan talaga ng employer at sana in the future sabihin sa kanya nung employer, do sa kaibigan ko na, ay, nakalimutan ko palang ibigay ito sa iyo o isisend ko na lang sa iyo by bank transfer or by BSOM. Sana ganun ang mangyari. Kaya sa mga kababayan natin na makakarating dito sa Spain, if ever na kayo ay aalis sa inyong employer, ay sana ay i-open nyo ito sa kanila. Huwag kayong mahihiya dahil karapatan natin ito. If ever na lang na magkaroon kayo ng argument, di saka na lang kayo mag-decide na ganito ganyan kung ano man yung magiging senaryo. Kaya ang alam nyo, sa totoo lang ang ginagawa ng mga kababayan natin para wala ng discussion. Kapag umaalis sila sa kanilang mga amo, ay tina-timing nila na natanggap na nila yung kanilang paga bago sila umaalis. Kasi para wala na silang maging ganitong senaryo. Kasi sayang din talaga. Kasi ito ay isang benefits na meron tayo. Kaya dapat wag nating palampasin. Ayan, sa mga kababayan natin makakapanood ng video ito, nawa ay meron kayong natutunan sa aking video ngayong araw na to. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman pwede maka-request na paki-click mo na ang subscribe button at i-click mo na ang bell button dyan para ma-notify ka na may mga bago akong upload. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-click mo na rin ang like para sa algorithm ng aking channel. At kung meron kang katanungan, i-comment mo na yan sa baba. At sisikapin ko na masagot ang inyong katanungan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos dahil marami pa ako naka-line up na mga videos na gagawin. Maraming salamat!